Ang araw ng pagdating ni Elsa ay tila ordinaryo lang sa mata ng iba. Ngunit para sa pamilya ni Mang Benito at Aling Lydia, ito ay panibagong simula. Si Elsa, 18 taong gulang, ay pamangkin ni Aling Lydia sa pinsan niyang namatay sa isang banggaan. Wala nang kamag-anak na nais sa kanya, kaya't buong puso siyang tinanggap ng mag-asawa. Si Diana, ang anak nilang 17 taong gulang, ay kaedad ni Elsa, maganda, matalino at likas na masayahin. Sa unang araw pa lang, dama na ni Diana ang puwang sa pagitan nila. Tahimik si Elsa, tila laging nakamasid. Nakaayos palagi ang buhok, laging nakasuot ng puting blusa at palaging tila may iniisip. "Kamusta ang kwarto, Elsa?" tanong ni Aling Lydia habang inaayos ang mga gamit sa bagong silid ng dalaga. "Ayos lang po, tita. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. Anak ka na rin namin mula ngayon." Ngunit habang nakangiti si Elsa sa salamin ng aparador, ila may bahagyang usok na dumaan sa kanyang likuran. At ang kanyang mga mata, bagamat nakangiti, ay malamig. Lumipas ang mga araw, nagsimula nang mapansin ni Diana ang tila pagbabago ng paligid. Minsan habang naghuhugas siya ng pinggan, napansin niyang si Elsa ay nakatingin sa kanya mula sa pintuan ng kusina. "Ate, may kailangan ka ba?" tanong niya, bahagyang nangingiti. "Wala naman. Maganda ang boses mo kapag kumakanta," tugon ni Elsa, ngunit ang tinig ay walang emosyon. Pagkalingon ni Diana upang isara ang gripo, nakita niyang may dumaan sa likod ni Elsa. Pagbalik ng tingin, wala na si Elsa sa pintuan. Minsan na may habang naliligo si Diana, napansin niyang bukas ang cabinet na dati mahigpit na sarado. Sa salamin ng banyo, may aninong dumaan. Hindi malinaw, ngunit tila may kasamang bulong. "Hindi ikaw dapat." Nagsimula na niyang mapanaginipan ang isang batang babae na umiiyak sa dilim. Sinisigawan siya ng, "Ibigay mo sa akin ang lugar mo. Ibalik mo ang pangalan ko." At sa tuwing umaga, gumigising siya na may gasgas sa braso, galos sa binti, o minsan ay mabakas ng kamay sa kanyang tiyan. 12:00 ng hating gabi. Habang tahimik ang buong barangay, si Elsa ay lumabas ng bahay. May dalang lumang tela, isang piraso ng kuko, ilang hibla ng buhok ni Diana, at isang larawan nito. Sa likod ng bahay ay may lumang puno ng mangga, sinasabing lumang-luma na raw na may mga kwentong kababalaghan. Dito pumwesto si Elsa. Sa harap ng punong iyon, sinindihan niya ang 3 kandilang itim. Inilagay sa gitna ang larawan ni Diana, saka bumigkas ng mga salitang hindi pamilyar. "Ilawan mo ako, itim na liwanag. Itago mo sa akin ang araw. Ibigay mo sa akin ang kanyang ganda, ang kanyang dangal. Ipaubaya mo sa dilim ang liwanag ng kanyang pangalan." Biglang humangin, tila nagalit ang mga dahon ng puno. Ang kandila'y bumuga ng itim na apoy. Ang hangin ay kumikislot. At ang mga alitaptap ay nagsilabasan at biglang bumagsak sa lupa, patay. Sa isang garapon, ipinatak ni Elsa ang ilang patak ng sariling dugo. Hinaplos ang larawan ni Diana at bumulong. Sa bawat patak ng dugong ito, matutupok ang kanyang ningning. 1 linggo matapos ang ritual, si Diana ay naging anino ng dati niyang sarili. Nagising siyang may pasa sa likod, tila bugbog, pero wala siyang matandaang nangyari. Sa klase, bigla siyang tumayo sa gitna ng leksyon at sumigaw, "Tama na! Huwag niyo akong isama sa dilim!" Nagtilian ang mga kaklase. Ang guro ay napaiyak sa takot. Naisugod siya sa klinik. Pero sa loob ng silid, si Diana ay nakatitig sa kisame at may sinasabing tila Latin. Pag-uwi, umiiyak siya sa kwarto. May nakaupo sa kama ko. Sinasabi niya, "Hindi ako dapat dito. Hindi ako totoo." Sinubukan ni Aling Lydia na yakapin siya, pero bigla napasigaw si Diana. "Huwag mo akong hawakan! Hindi ako si Diana!" Si Mang Benito, habang nag-aayos ng kahon sa harap ng tindahan, ay napansin ang isang batang nakaitim na nakaupo sa poste. "Bata! Uy, huwag ka dyan! Delikado sa kalsada!" "Hindi ako bata!" Bulong ng bata. "Hindi ako aalis hanggat hindi niya ibinibigay ang dapat sa akin." Tumindig ang balahibo ni Mang Benito. Nang tumalikod siya upang tawagin si Lydia,
Biglang bumagsak siya, walang kalaban-laban. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit dead on arrival. Wala namang problema sa puso, walang banggaan. Ang doktor lang ang nagsabing, parang naubos ang enerhiya niya, tulad ng isang bateryang biglang napigtas. Ang kanyang labi ay naninigas, at ang kanyang mga daliri ay nakatikom, tila may kinapitan bago sumuko. Habang umiiyak si Aling Lydia sa gilid ng kabaong ni Mang Benito, dumating ang isang matandang babae, nakaputi, may baston na may inukit na mata, at may kasamang garapon na may likidong lumiliwanag sa loob. "Ikaw sila Kang Rosa?" tanong ni Aling Lydia, nanginginig. "Oo, nandito ako hindi dahil sa inyong paanyaya, kundi dahil tinawag ako ng espiritu ng bahay na ito." Lumapit siya kay Diana at inilapat ang kanyang palad sa noo nito. Napaatras siya, mainit ang katawan, pero malamig ang enerhiya. May kulam, may espiritu, may nagpasok ng kasamaan mula sa loob mismo ng tahanan. Tahimik ang lahat. Hindi ito gawa ng kaaway. Ito'y gawa ng isang taong malapit, isang taong nakatira sa ilalim ng iisang bubong. Madaling araw, ang buong bahay ay tinakpan ng puting tela. Pinatay ang ilaw. Sa gitna ng sala ay inilagay ni Kang Rosa ang 4 na kandila. Isa sa hilaga, isa sa timog, isa sa silangan, at isa sa kanluran. Sa gitna, inilagay niya ang larawan ni Diana, isang maliit na salamin at isang banga ng tubig na tila nanginginig kahit walang bumagalaw. Ang bahay na ito ay may ugat ng kadiliman. Hindi ito gawa ng demonyo, kundi ng pusong inilidaw ng inggit. Isa-isa niyang pinuntahan ang bawat sulok ng bahay. Sa kwarto ni Diana, sinindihan niya ang halamang tuyong insenso. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkulay itim ang usok. Ang mga kurtina'y mahagyang gumalaw kahit walang hangin. May aninong nakatayo rito gabi-gabi. Bulong niya habang dinidilid ng langis ang sahig. Dito siya pinapanaginipan. Dito siya binubulungan. Sa banyo, binasmasan niya ang salamin. Sumirit ang salamin, tila may pumutok sa loob. At doon, nakita nila ang anyo ng isang babaeng nakaitim, nakangisi, at nakapatong sa balikat ni Diana sa refleksyon. Nagdasal sila Kang Rosa, sa ngalan ng liwanag, ng katahimikan, at ng dugo ng kabutihan. Hawiin mo ang dilim na pumasok sa tahanang ito. Lumakas ang hangin, kumulog, at ang mga kandilay nagliyab ng kulay asul. Habang ginaganap ang ritual, si Diana ay biglang nagsuka ng maitim na likido. Pumalahaw siya ng iyak. Ayoko na, sabi niya akin na raw ang kaluluwa ko. Pinigilan siya ni Aling Lydia. Anak, nandito lang kami. Biglang bumangon si Elsa mula sa gilid, nanginginig, pawis na pawis, umiiyak. Nangingitim ang gilid ng mga mata. Lumapit siya sa gitna ng ritual at napaluhod. Tama na, ako ang may sala. Tahimik ang paligid. Lahat ng mata ay nakatingin kay Elsa, na tila sinasapian. Ang tinig ay naging matinis at malalim. Ako ang nagdasal sa ilalim ng buwan. Ako ang nag-usal ng mga salitang sinumpa. Ako ang humiling na mawala si Diana. Napasinghap si Diana. Umiyak si Aling Lydia. Napasigaw ang isa sa mga kapatid sa tuhod. Hindi mo siya kapatid, paano mo nagawa yun? Lumingon si Elsa kay Diana. Matay puno ng luha, ngunit nananatiling may ngit-ngit sa loob. Minahal ka ng lahat. Ako ay pansamantalang tahanan lang. Tapos gusto niyo akong umiti sa sinasabi ninyong, anak rin ako dito? Hindi ko matanggap. Hindi ko kayang tanggapin na hindi ako ang tunay. Nilapitan siya ni Kang Rosa. Elsa, hindi kailanman nagiging iyo ang pag-ibig pinilit mo itong agawin. Ang pusong puno ng puot ay walang tahanan. Sa isang mabilis na galaw, ipinahid ni Kang Rosa ang langis sa noo ni Elsa. Napasigaw ito ng ubod lakas. Isang anino ang lumabas sa kanyang likod. Aninong babae, walang mukha, nakasuot ng belo. Nangisay ang katawan ni Elsa, hanggang sa ito'y mawalan ng malay. Pagkaraan ng ritual, huminga ng malalim si Diana. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang pulog sa kanyang tenga. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili sa salamin na malinaw. Si Elsa ay inilagay sa pangangalaga ng isang retreat house. Tuwing linggo ay sumusulat siya kay Diana, humihingi ng tawad,
at isinusumpa ang sarili sa naging kasalanan. Minsan, sinagot siya ni Biana, "Hindi ko pa kayang patawarin ka, pero pinagdadasal ko na sana patawarin mo ang sarili mo. Sana hindi mo na ulitin sa iba ang sakit na ginawa mo sa akin." Isang gabi, habang nakaupo sila Kang Rosa sa plaza, nilapitan siya ng ilang kabataang babae. "Lakang Rosa, totoo po bang may kulam? Totoo bang may aninong sumisira sa pamilya?" Ngumiti ang matanda. "Ang pinakamatinding kulam ay hindi laging galing sa mambabarang. Minsan, galing ito sa inggit, sa galit, sa puot na hindi nalulunok. Kapag ito'y pinakain, nagiging anino sa bahay. Sinisira nito ang tahanan mula sa loob." "Ano po ang lunas?" tanong ng isa. "Pag-amin, pagtanggap, pagpatawad, at higit sa lahat, pagmamahal. Ang inggit ay lason na unti-unting sumisira, hindi lang sa kinainggitan, kundi pati sa sarili. Ang tunay na pamilya ay binubuo ng pagmamahal, pagtanggap at katapatan, hindi ng pag-aangkin at galit. Sa dulo, tanging kabutihan ang kayang magtaboy sa anino ng kasamaan."